Sa tanan na itong ginabuhat ni ining kalibutan, ang Ginoo kanunay nagauban nganhi kanato. Maayong buntag mga kabatanunan! Happy Monday! Epitrayans? Love! Amen. Salamat kay nahimog lang kitang kanunay nga magmadasigon. So niining takna before ta mag-start sa atong message, ang yang tanan sa pagduko sila wala magampot ta. Dear God, Father in heaven, Lord, as we going to start your words this morning, Lord, ako naghangyo kanimo nga ikaw magatabang kaya ko nga sa matag pulong nga magagula sa akong baba kinilang may kaplagan umusutan. Samtang kami nagahulat sa inyong kadwang pagbalik. Lord, akong itugyan kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, samtang ko nag-scroll sa Facebook, kini nga mga mensahe mga kabatanunan is ako lagi ni siya nakitaan. I know nga, ang upan ninyo diri is nakita na dyan yung banana g-shirt post po ninyo. So, the purpose nga nung ako ning gikuha kay, ay ako ning gikuha nga message gikan sa Facebook tungod kay, kasagaran doon sa mga estudyante, naglibog sila kung unsaon nila pagbalanse ang ilang pagtuod ya kang Ginoong Hesus o sa ilang grado nga dili sila mabagsak. So the title of my God's message this morning is Serving Jesus as a Student. So I know nga blessed kay ta kay naata diri sa atong tulungaan nga makahimo ta og balanse kung unsaon nato pag serve diha kang God ug ang atong pag-eskwela. Diba? Kasagaran sa atong makita karon ilabi na sa mga wala nagtunga niini nga tulungaan kasagaran sa mga estudyante. Maglibog sila kay imbes nga mo-serve diha sila sa Ginoo labi na sa mga Adventista, diba nga? Bernice nagi mga basta igsisimba, makahimo gihapon sila sa pagpangawat sa tayo sa Ginoo. Kaya nga naman, mas ilang mang gipalabi ang ilang grado nga instead nga mag-serve sila kang God, mas ilang pang gipili na dili sila ma-filled sa ilang pag-eskwela. So, the question is, how do you balance faith and grace? So para sa inyo mga batanon, giunsa man ninyo pag-balance ang inyong pagtuo diha kang Ginoong Hesus, ang inyong pagsimba diha kaniya over sa inyong grado. Giunsa man ninyo kamura ang mga tubag sa ana. So many Christian students have always battled with this balance. It's either academic suffer a bit or the other way around. Remember, your faith is not an excuse for flunking school and getting bad grades, and academics should not be an excuse for you to have a consistent walk with the Lord. So mga batanon, kasagaran karon ilabi na sa mga Christian students, mawin niya ang kanunay nila nga kanunay nila gyud nga ginaatubangan. Kung giunsa nila pag-balance ang ilang pagdaigda kang Ginoo over sa ilang grades. Mga kapatanunan, kanunay nato nga hinunduman nga dili excuse nga dili lang sa kumusimba. Di sa kumusimba ron kay tiwason ako ang akong schoolworks kay deadline na bayaon yang allowance 9. Mga kabatanunan, wrong yun na nga ang atong gamiton nga excuse ang kanang atong ibaylo ang pangkalibutan nga butang kaysa diha kang Ginoo. Kaysa kasagaran pa yan no, sa atong mabantayan kay kanang mag-speaker diriyaw nga lagi na sila mga experience nga sa panahon nga ako ni eskwela. Mga kabatanunan, kanunay ito namin nga dili gyud hadlang ang atong pagsimba diha kang Ginoo kung maabot ang time nga naata ga eskwela. Ngano man kay ang Ginoo pa yan no ni mao pa gyud na siya nagatabang kanato. Nasayon siya sa atong ginabuhat, nasayon siya sa atong future, nasayon siya kung unsa ay nasayon siya sa atong
pag-eskwela. So mga kabatanunan, dapat kanunay natong hinunduman nga bisan pa man nga gitapukan na ka sa mga schoolworks, di maginang kasagaran man jud sa ato ha. Gitapukan na ta, nagreso na tag-manage sa atong panahon kung unsaon pag-apas para maka-apas sa deadline niya. Usahay pa ya, kasagaran po sa akong mabantayan bisan Christian students makahimo gid sa pagpakyas ni ini. Nganuman kay ilang huna-huna kung dili nila mapasa on time ang ilang mga gipa-activities sa school, mahimo sila nga ma-fail. So, as a Christian, the Lord wants you to do your very best at whatever you're doing. So, ang Ginoo mga kabatanunan, gusto gid niya nga makuha nato kung unsa ang pinakamaayo nga ni kanato ilabi na sa atong mga ginabuhat, labi na sa atong pag-eskwela. Everything we do should be for the glory of God. Time management is essential. So, the last fruit of the Spirit is self-control. So, mga kabatanunan, ako na-encounter na sa ako ang barkada. Katong nga time is, nialig ko sa amuha. Nisimba ko pagka-Bernie sa gabi. Natingan ako, ngano dili man siya mosimba. So nakita na ko siya, nangutan ako sa iya nga, ngano nga dili man ka mosimba, unsa may rason nimo. So ako nga, kauban ako to sila since childhood man ako sila nga mga barkada. Wala gid ko ka-encounter pa sa ilang nga gamiton nila ang Bernie sa gabi para sa pagbuhat sa ilang research. So kato nga tayo mga kabatanunan, nisantog sa akong una-una nga, ako, napintuan ko, hala kalainan niya no? Nga barkada nga, yes, barkada may bat. Ni ano gid sa akong una-una nga, iyang gipili pa nga, tiwaso niya pagbuhat ang iyang research sa Bernie sa gabi kaysa magpuyog mi nga magsimba sa simbahan. So mga bananunan, ato na siyang walaon nga kinaya. Dapat na atay time management sa atong mga kaugalingon kay asa lagud na kung ang atong mga buluhaton sa eskwelahan is naglibog ta kung unsaon nato na pag human dayon apan ang Ginoo di ay naay plano kanunay mutabang kanato. So procrastination is a very big barrier that postpones or even stops us from what we are supposed to be doing. So, bisan ako mga kabatanunan, maka-experience jud ko, maka-encounter jud ko na sa panahon nga maglipog na ko kung unsaon na ako ibalik sa mga schoolworks, kung matambakan ka. Bisan ka mo, maka-experience yun mo nga, hala, bidlay na ba yung unyang alas 5, ibutang nato. Bernice, unya, niingon niya teacher nga, extend taman 5, unya, wapag yun mo na uman. Makaingon jud ka nga, hala, oy, hindi na lang tingali sa akong musimba, hindi na lang tingali ko musimba, ako na lang tingali niya ni siyang tiwason. Apan mga kabatanunan, gikinahanglan nga, ato gina siyang ipagpaliban. Kay, barrier man gina siya para sa ato Apan, ang gikinahanglan nga, ato gina siyang hunungon sa ato na siyang hulungon nga mga butang dapat natay self-control sa atong mga kaugalingon. It is by walking and working with God, even in your studies, that there can be a distinction between you and other classmates. Let God into your academic life. This will have a great impact. So kung atong ubanon si Ginoong Hesus sa atong pag-adlaw-adlaw nga ay sa atong pag-eskwela, mga kabatanunan, ano na siya great impact sa ato ilabi na kung mutuo ta o musalig ya kaniya kay ay no nga kaya man dyan nato ni ilabi na kay mga estudyante ta nagaatubang kita og mga nagkalain-lain nga mga pagsalay sa atong kinabuhi. Makaingon tawo sa nga, Lord, dili na nako kaya nga akong dili na nako ni kaya. Apan kumutuo ta og masalig kaniya ato gini siyang makaya. This will when you have that intimate relationship with God, He helps you, guides you as you study, and He also can explain
explain things you can find hard to understand. So, sa ato as mga estudyante, kung adun na tay ligon nga relasyon diha kang Ginoong Hesus, makabananunan. Kanunay natong hinumduman nga kanunay siya mutabang sa ato, mugiya ka nato ilabi na sa atong pag-eskwela. Kay kung musalig na ta sa atong kaugalingon, ambot na lang jud kung naapag yun tayo makuha na. Kay mga kabatanunan, dapat nga kanunay ta nga mag-ampo kanagin ang atong i-partner, labi na ang atong pagkikirelasyon diha kaniya. He also can, at the same time, play your role in studying. Study well, do assignments, and don't mend classes. So, dili sa ingon nga dapat ingana jud. Yes, dapat jud nga mag-focus ta sa atong study. Pero unsaon man nato asara man ang pag-focus sa atong study kung ang atong pakig-partner kang Jesus Christ is dili enough. So, choose what you want to commit to in studies and service. Let's choose wisely and do what we know are within our capabilities. So, kani mga kabatanunan, ilabi na ba yan, no? Ilabi na. Kita, mga estudyante, ilabi na. Kay kasagaran ba yan ka nang mag-ano mo sa mga Facebook, bisan ka mo mga batay, ba yan mo nung Seventh-day Adventist sila, pero nahimo nila nga manilang puson ang ilang pag-graduate sa ilang college life. Diba, makaingon nyo, halaway, maka-proud kayo sila kay bisan pa man nga, kanang pitang mga student, ay mga college student nga, kanang moabot na sa panahon nga, kanang ilang piliyon nga, mo-take pa sila exam sa Sabado or dili pa, makaingon nyo, bisan ako kay, ma-proud yung na nila ba, kanang isang, ganang makita na ko sila nga, mag-caption dahil na sila sa ilang mga profile nga, bisan pa man sa unsa kahigpit, kinabay mga proof nga usahay nga papiliun jud ka. Unsa man, mo take kag exam sa Sabado or pagsakon ka. Apan kanabi ta mga sa Adventist nga mga student nga mga college, di ba kay maka-proud kay sila mga kabatanunan kay ngano nga bisan pa man ana nga mga pagsulay sa ilang inaboy, ilang na-overcome pinaagi sa tabang sa Ginoo kay wala ni lagi gisantog sa ilang una-una nga. Hala, mag-exam na lang ko. Ikadali na bitaw ni. Kanang pagsimba, perminti bitaw na. Wala kinaniabot sa punto nga ana sila. So, dapat mga kabatanunan nga, ato po silang sundungon nga as mga one example nga ilang mga estudyante man ta, maabot maging sa punto nga magkalisod ta. Apan, dili nato ihadlang ang atong pagsimba diha kang Ginoong Hesus is dili nato lig-unon o dili nato siya i-partner sa atong kinabuhi. So, as a conclusion mga batanunan, do your best but don't overdo it to the point that your relationship with God suffers. To the point that will be the center of your life. Good grades are great, but they aren't the most important things in life. So, mga kabatununan, kanunay nato nga hinunduman, buhata ang mas maayo kanimo. But, gikanahanglan nga, sa imong pag-eskwela, i-partner yun ang Ginoo kay siya naman yun ang tabang ka nato hangtod sa atong kalampusan nga wala na kabalo kung sa atong future kung karon nga mga panahon nagkalisod ta karon naglibog ta kung unsahon nato pag-pass dayon ang atong mga assignments, mga performance, mga activities sa school. Apan mga kabatanunan, always na itong isantong sa atong nga aniya siya kanato nagagiya o nagatabang. Ingon pa sa Matthew 6 verse 33, nag-ingon siya, di ba nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That's my prayer this morning. Once again, good morning and God bless everyone. Amen.